Reverend Monsignor Rolando de la Cruz, Rector ng Manila Cathedral, mga kapatid kong pari, diakono, religyosa at religyosa, seminarista, mga ginigiliw kong kapatid kay Kristo. Sa araw na ito, linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon, tayo ay pumapasok sa mga mahal na araw. Tayo ay natitipon sa hapag ng Eucharistia upang gunitain ang maringal na pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem at upang alalahanin ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Si Jesus ang ating Mesiyas at Hari. Hindi siya nakasakay sa kabayong pandigma, kundi sa isang hamak na asno. Hindi siya nakaluklok sa mataas na trono, kundi nakapako sa krus. Hindi koronang ginto ang nakaputong sa kanyang ulo, kundi koronang tinik na nanunuot sa kanyang sentido. Hindi kapalaluan at kapangyarihan ang kanyang ipinakita, kundi pagtanggap sa hirap at pagpapakita ng habag. Tinuturuan tayo ng ating Panginoong Hesus na ating huwaran sa pagdanas at pagpapabanal ng ating mga sakit at dusa. Mailang paanyaya sa atin upang matularan natin si Jesus. Yakapin ang ating krus at ialay ang ating krus. Una, yakapin ang ating krus. Damhin natin ang hirap at sakit. Dumaan si Jesus sa kanyang pagpapakasakit. Nabuo ang pandama sa sakit. Hindi niya tinanggi ang hapdi. Hindi niya itinago ang pighati. Hindi siya nagkunwaring ayos lang siya. Hindi niya binura ang kirot ng krus sa kanyang diwa. Niyakap niya ang krus, pinasan ang krus, ipinako siya sa krus, at namatay sa krus. Sa kanyang buong pagkatao, dama niya ang kanyang sakit, dama rin niya ang ating sakit. Sabi ng propeta sa unang pagbasa, hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Niyakap ng propeta ang pasakit upang magbunga ng mas malalim na pananalig. Sa ating kahinaan bilang tao, likas na gusto nating itanggi ang ating sakit. Kapag nasasaktan tayo, nais ng isip nating takasan ang hirap, lalo na kung hindi na natin kayang unawain ang bigat nito. Ngunit sa huli, kailangan nating magkaroon ng tapang upang harapin ang ating mga suliranin, danasin ang ating mga hirap, at yakapin ang ating krus.
kailangang magpasya tayong damhin ang sakit at makiramay sa sakit ng iba. Kapag ang sugat ay tinatago at tinatanggi, hindi ito gagaling. Lalala ito. Sa katunayan, kung papansinin natin ang sakit, kung titingnan at pakikinggan natin ito, magugulat tayo sa mga aral na maaari nating matutunan. Tayo ay magiging mas mabuting tao. Ang sakit ay parang megaphone o loudspeaker ng Diyos. Upang maghilom ang sakit, kailangang damhin natin ang sakit at harapin ang pait. Ikalawa, ialay natin ang ating krus. Pinabanal ni Jesus ang kanyang pagpapakasakit sa pamamagitan ng pag-aalay nito sa Diyos at sa pag-aalay nito para sa iba. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, ang nagpapaliwanag nito, ang kamatayan ni Jesus sa krus ay tanda ng pagpapakumbaba ni Jesus at pagtalima sa kalooban ng Ama. Kapag inialay sa Diyos ang hirap at sakit, ito ay nagiging malasakit. Dahil dito, nagbunga ang pagpapakasakit, ang pagpapasakit ng pagmamalasakit. Kung ang pag-inda ng sakit ay hindi humantong sa malasakit, nawawala ng kabuluhan at saysay ang sakripisyo. Kapag hindi inialay sa Diyos, kapag nakaranas ng sakit, ipinapasa sa iba ang sakit, nagiging mapanakit din. Ang ginawang pagpapabanal ni Jesus sa kanyang pagdurusa ay siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa gitna ng karasang tila walang dahilan, hatol na hindi makatarungan at sakit na tila walang katuturan. Minsan ang ating mga sakit ay hindi na maipaliwanag, hindi masukat, hindi maunawaan. Maging si Jesus ay nauwi sa katahimikan sa gitna ng kadiliman ng krus. Ang huli niyang tinig ay isang malakas na sigaw. Ngunit kahit na tila wala ng kabuluhan o kahulugan ang sakit, walang hirap na hindi kayang abutin ng pag-ibig. Walang pasakit na higit sa malasakit. Walang pagdurusa na hindi kayang sakupin ng pagmamahal, ng paghahandog ng sarili sa Diyos at sa kapwa. While pain seems to be beyond meaning and understanding, no pain is ever beyond love. Hindi sinarili ni Jesus ang kanyang sakit. Tinanggap niya ang presensya at tulong ni Simon ng Sirene na tumulong sa pagpasa ng krus. Tapat din siyang nanaghoy sa Ama ng pait at pag-aalinlangan sa kanyang puso nang siya'y sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi niya sinarili ang kanyang pagdurusa. Ibinukas at ibinahagi niya ang pagpapakasakit sa Diyos at sa kapwa.
sa ating kayabangan bilang tao, likas na gusto nating sarilinin ang sakit upang sa bandang huli, masabi nating, ako ang gumawa nito ng mag-isa sa sarili kong lakas at talino. Ngunit ang ilusyon na ito ay nauwi lamang sa pusong mapait, bulok at iniwan. Ang mga puso natin ay mauwi sa pagkasawi kung sasarilinin natin ang sakit. Lalasunin lang tayo ng ating yabang. Isuko at ialay nawa natin sa Diyos ang paghihirap. Ibukas natin ito sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid, si Jesus ang ating Hari at Mesiyas. Siya ang ating huwaran ng pagpapakasakit at malasakit. Sa kanyang patnubay at biyaya, matuto nawa tayong yakapin ang ating krus at ialay ang ating pagdurusa at sakit sa Diyos. Magbumunga ito ng mas malawig na pag-asa, mas malalim na pananampalataya, at mas marubdob na pag-ibig. Amen.